Matatagpuan sa isang maliit na bayan ang bahay sa kanto ng kalye na dating tirahan ni Ginoong Fred, veteranong Amerikano ng digmaan. Maraming dekada nang nakatira si Ginoong Fred doon at maraming alaala ang naiwan para sa kanya. Nagsilbi siya sa bansa nung digmaang Vietnam at nakaranas ng mga bagay na di kayang maisip ng karamihan. Sa nakalipas na 20 taon, mag-isa nang nanirahan si Ginoong Fred sa bahay. Ang kanyang anak na lumaki rin sa bahay na yon ay lumipat nung unang bahagi ng mga taong 2,000 upang magsimula ng sarili niyang pamilya. Ngunit kahit wala na ang kanyang anak, hindi magawang iwan ni Ginoong Fred ang bahay na puno ng alaala ng kanyang pamilya at ng panahon na buhay pa ang kanyang asawa. Habang lumilipas ang mga taon, nagsimulang magpakita ng katandaan ng bahay. Nagsisimula ng magbalat ang pintura, tumutulo ang bubong at lumago ng husto ang harden. Pero para kay Fred, maganda at espesyal pa rin ang bahay sa kanyang puso. Ngayon, ang dating magandang bahay ay inabandona at nakalimutan na lang. May mainit na dating ang panlabas nito at itinatago ng mga pader nito ang mga lihim ng isang nakalipas na buhay. Hindi natin pababayaan malimutan ang kwento ni Ginoong Fred. Samahan ninyo kami habang sinisiyasat natin ang puso ng nakaraan at binubunyag ang hindi pa naikwentong-kwento ng isang veterano ng bigmaan, ang pagkawala na dinanas niya at ang sakripisyong ginawa niya para sa kanyang bayan. Maligayang balik sa bagong episode ng Bros of DK. Ako si Leslie at idodokumento ko ngayon ang isa sa pinakakamanghamanghang bahay na nakita namin dito sa Estados Unidos. Kasama ko ngayon ang matalikong kaibigang si Danny na nagfi-film at excited kaming idokumento ang bahay ni Fred. Isang nasyonalista at veteranong nagmalasakit sa Estados Unidos at lumaban sa digmaan sa Vietnam. Bilang paggalang, iikot ako sa bahay niya ngayon. Salamat Fred sa iyong serbisyo sa bayan. Ipapakita ko ang paggalang sa iyo at bibigyan kita ng huling larawan ng buhay mo. Bro, daanan natin to. Gawin na natin to. Maliit lang ang bahay. Isang tiny home ito, pero napaka-interesante ng bahay na to. Dahil nung pumanaw si Fred, 4 na taon na ang nakalipas nung 2018, iniwan niya ang lahat. Sa hindi malamang dahilan, hindi na interesado sa lugar na ito ang mga anak at apo ni Fred. Hindi na sila pumasok dito, iniwan na lang nila ito ng ganito 4 na taon na ang nakalipas nung pumanaw si Fred. Malamang nang inuupuan ko ay siya ring upuan ni Fred kung saan siya madalas nagpapahinga. Gaya ng sabi ko, namuhay siya nag-iisa sa loob ng 2 dekada dahil naunang pumanaw ang kanyang asawa. Maganda talaga dito, Danny. Oo, gusto ko ang ayos dito. Karaniwan lang. Amerikanong recliner ba ito? Sa tingin ko hindi. Walang recliner? Ang weird. Parang dito to yan sa Estados Unidos. Hindi, kailangan nandyan siya. Kita mo ba tong kulay na to? Oo. Siyempre. Siyempre. Kita mo siya nakaupo dito sa kanyang recliner. Nagpapainit ng katawan. At malamang nanonood ako ng isa sa mga pelikula na sa lagayan niya ng mga pelikula doon. Mukhang malaking tagahanga siya ng Fast and Furious. Buong serye. Oh, ito buong serye. Grabe, lahat ng yon. At pati na rin ang dami ng mga CD na naiwan sa sahig doon. Bro, balikan pa natin ang setup niya. Tignan mo. Isara mo. Ipakita mo ulit. Ano? Wow. Mas interesado ka sa mundo? Hindi. Tingnan mo, panurin mo kung paano ito bumubukas. Ito ang mahal nating Fred. Ito ang lalaki at ang kanyang relo. Nandito pa rin. Oh, tingnan mo ito, Danny. May maliit na kutsilyong may nakasulat na Freddy. Wow. Galing ito sa kanya. Nakakalungkot yan. Oh. Ano to? Parang maliit na relos de bulsa? Hindi ko alam.
Lahat ng alahas at gamit niya, dito niya iniiwan kapag umuuwi siya. Pasensya, may isa pa akong ipapakita. Oh. Ito ang veteran tag niya. Tag niya sa digmaan. Sandali, papakita mo ba ulit? Paumanhin, Denny. Huwag mag-alala, masyadong malalaki ang mga kamay mo. Joseph din ang pangalan niya, ayon sa nakasulat diyan. Pwede ba? Oo, syempre. Wow, ang interesting naman makita yan. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nakafocus, pero oo. Ang interesting talaga makita yon. Nandyan pa lahat ng gamit niya. Sa tingin ko, nasira ko lang ito. Ngayon natatanggal na lang ito. Oo. Ang ganda naman yan. At kapag may mga bisita at buhay pa ang pamilya niya, dito silang lahat nagtitipon-tipon. Naniniwala akong may isa siyang anak na lalaki. Nakita natin ang mga litrato niya sa buong bahay, di ba? Oo, isang anak na lalaki. Kaya noong mga 20 taon na ang nakalipas, dito rin nakaupo kasama niya ang anak niyang lalaki at ang asawa nito. Nandyan pa rin lahat sa mesa at makikita mo ang magandang radyo sa likod. May naiwan pa tayong mga halaman dito sa itaas. At may mga natirang matatamis pa rin dito. Mukhang ito ay, Reese's. Reese's. Oh, Reese's. Di ko alam na gumagawa pala sila ng ganong tsokolate. Oh, tingin ko gumagawa sila ng iba't ibang hugis. Marami pang CD sa likod. Musika, wow. Easy. Mahilig sa musika at pelikula, sigurado. Mahilig si Fred sa musika at pelikula. Makikita mo rin ang gandang dekorasyon sa bahay. At dito sa bandang ito, makikita natin ang isang eroplano. Marahil natutunan niyang magpalipad ng eroplano noong siya ay nasa digmaan o hukbo. Maaring bahagi ng trabaho niya yon. Hindi ko alam ang eksaktong ginawa niya sa hukbong sandatahan, pero posible. At syempre, nandito ang telebisyon kung saan pinapanood noon ang lahat ng DVD at CD. Maganda ang setup niya. Oo, Ang mga speaker at lahat, oh. magandang Polk audio speakers sa tabi nito. May 5 disc changer kami para madaling magpalit ng pelikula. Nakikita ko pa rin siyang nag-e-enjoy sa setup na ito. Wow! Oh, pati PlayStation, wow. O talaga? Oo, tapla ito. Oh, PlayStation 3 ito. Diyos ko. Hindi ko pa nasasabi sa'yo, pero gumagana pa ang kuryente dito. Wow, hindi. No. Howard! Nakasulat diyan. Wow. Sa tingin mo magpe-play yan? Hindi ko alam. Tingnan natin. Oh, itulak mo lang papasok. Ganito ba ito? Pasensya na, hindi ko pa nagamit ito. Oo. Ganyan nga yun. Sige, nasa video 1 na ito. Kaya baka nagpi-play pa rin ito. Sige, tapos pindutin ang play. Nagpi-play na, pero sa tingin ko, hindi ito ang tamang channel. Hindi. Kailangan mong maging... Subukan mo ang AV. AV? Napakalabo nito. Oo. Siguro kukunin ko na lang ang remote. TV, video. Video. Siguro video 2? Diyos ko! May audio na tayo? Ayos yan. Oo, nangyayari to sa VHS. Oo, kailangan niya talaga. Subukan natin ng isa pa. Nangyayari talaga ito. Paano ko ito ilalabas? Ginagamit din ng PlayStation kaya hindi gumagana. Patayin ko na lang siguro ang PlayStation. Sorry. Hindi, ito ang PlayStation, Danny. Hindi. Yun ang VA. Sabay niyang nilalaro ang dalawa. Jesus Cristo, pare. Hindi ko pa ito nakita dati. Literal kang dumadaan. Sige. Grabe to. Sobrang grabe talaga to. Oh, wow. Hindi na ito tumutugtog. Sa tingin ko, sira na ito. Bro, ang astig nitong makita. Gusto ko talagang makita ang mga alaala ni Ginong Howard. Fred Howard. Ito ba ang pangalan niya? Siguradong nandito sila. Pero sa kasamaang palad, hindi na natin pwedeng patugtugin ng mga yon.
Yan ang araw, siguradong amoy yan. Ang astig makita yan, oo naman. Ang astig at nakakabaliw na iniwan lang ito dito. Grabe, sige. Huwag na tayong magtagal pa sa TV na ito. Tara, ikot pa tayo sa bahay. Ang ganda rin ang kwarto na to. Sa tingin ko, ito na rin ang naging kwarto ni Fred sa mga huling taon ng buhay niya. Siguro kasi tumanda na siya. Nakita rin namin ang aparatong ito sa kwarto. At ito ay isang panghinga para sa hika. Kaya malamang ay may hika rin siya. Hindi ko alam kung buong buhay niya, pero tsak na sa huli, nahirapan siya sa kalusugan niya. Sobrang gusto ko itong kwarto. Hindi ko pa nakita na may naglalagay ng usa sa dulo ng kama. Parang meron tayong mga karton na usa dito sa likod na parang unan ng kama. Siguro para sa dekorasyon pero hindi ko sigurado. Ang gagandang bulaklak sa pader. May magandang bedside table dito na may salamin sa ibabaw. Subukan natin kung gumagana pa ang mga ilaw. Hindi na gumagana ito. Sa tingin ko itong kwartong ito, huwag mo nang ituloy ang pagkuha ng video. Pasensya na, curious lang talaga ako. Sa tingin ko dati, opisina o maliit na espasyo ito. Ginawang kwarto na lang dahil masyadong maliit at parang hindi tayo magkakasya dito. Oo, gaya ng sabi ko dati, nung malapit na siyang mawala, sinabi nilang ilipat na lang ang kama niya dito at ilabas ang mesa. Madalas mangyari yan, tulad ng sa lolo ko na di na rin makakyat sa hagdan. Ngayon, ipapakita natin ito ng mas detalyado. Heto ang mga litrato ni Fred kasama ang apo niya sa palagay ko. Ngayon, heto pa ang isa. At dito makikita natin ang unang bagay na naiwan dito noong Enero 2017. 5 taon nang lumipas, pero may mas bago pa roon. May pagtitipon din ng pamilya dito. Napakaganda naman yan. O Danny, tingnan mo ito. O hindi nagpo-focus kapag sobrang lapit. Ayan, heto na tayo. Ito ay litrato ni Fred at ng kanyang asawa. Wow! Hindi ba't ang ganda niyan? Bago siya pumanaw. Makikita mo rin na mas bata si Fred sa larawang yan. Makikita mo siyang sumisilip sa mga drawer. Ano ang natagpuan ko? Oo, Sige, interesante. minsan talagang kakaiba ang ilang bagay. Kaya gustong-gusto kong mag-explore ng mga abandonadong bahay. At alam mo ba kung ano ito, Danny? Parte ito ng isang lamparang delangis. Oo, sa tingin ko, buo pa ang lamparang dilangis. Oo nga. Tama, ang saya makita. Wow, sige! Ayan ka na naman. Pagkatapos, magpapatuloy tayo. Mas marami pa. Mga dokumento, napakaraming mga dokumento. Puno ito ng mga libro. Siguradong siya ay tagahanga ng pelikula at itinuro ito ni Danny. Si Danny ay tinatawag nating Gasparo at nakikita bilang Portuges na pirata sa mga pelikula at tuwing naglalakbay kasama natin dahil Gaspar ang apelido niya. Mukha rin siyang pirata. Hindi naman, pero oo, nakakatawa talaga. Nakakatawa. Narito ang ilang mga bill niya. Titingnan ko lang kung ano ang mga ito. Masyadong personal yan, wag na nating ipakita. Mga bayarin lang yan sa bangko at iba pa, kaya wag na nating pansinin. Oo, hindi ko pa natitingnan ang kabinet na ito. Dapat kong buksan ang ilaw. Salamat. Buksan na natin itong ganda na to. Dito makikita natin karaniwang kabinet ng appliances. May tape dito, pero ang una kong napansin ay itong Canon PowerShot. Gandang kamera at sa tingin ko, ramdam ko sa bigat. Oo, sigurado. Hindi, libro lang ito. Kahon lang. Minsan mabigat ang mga yan. Gusto ko talagang hanapin ang kamera. Baka pwede ko pa itong i-charge at tingnan kung ano ang laman nito. Kung mahanap natin, Danny, saan mo kadalas nilalagay ang kamera sa tingin mo? Katabi ng mga electronics na nandito. Oo, tinitingnan ko kung pwede pa akong umorder kahit nandito pa itong GPS.
Lahat ay naiwan dito sa bahay na to. Literal, mula sa isang sandali hanggang sa susunod, talagang iniwan lahat. Maraming teknolohiya sa bahay na ito. Karaniwan, mga mas lumang bahay lang ang kinukunan namin, pero mas maraming teknolohiya ang bahay na ito. Tama, napansin ko rin yun. Oo. Nandito ang ventilador natin sa ibaba. Medyo vintage na talaga ito. Siguro noong dekada 90 o 80. Oo. Pero maganda pa rin siyang tingnan. Tumayo ka sa ilalim. Pagkatapos, pwede na tayong kumasok sa Sige. Masasabi mo bang dining area ito? Hindi. Mas parang lugar para mag-relax. Pero wala kang makikitang kainan sa bahay na to. Oo, sa kusina, syempre. Oo, Ang kusina. ang kusina ay may kainan. Pero kadalasan, may hiwalay pa tayong kainan. Oo. Baka makita natin yon mamaya. Pero naiintindihan ko ang sinasabi mo. Parang dalawang salas. Oo. Kasi may isa tayo sa ganitong bahagi at isa pa sa kabila. Totoo yan. Medyo kakaiba nga. Oo. Magandang larawan ng babae sa mesa. Di ko kilala siya, pero maganda talaga. Totoo yon. Ngayon, nandito ang espasyo kung saan dati umuupo si Mr. Fred kasama ang bisitang dumadalaw o isang miyembro ng pamilya. Maraming larawan doon sa likod, maraming alaala. Tiyak na ito ang apo na nakita natin kanina, pero mas matanda na siya ngayon. Makikita ang maraming larawan. Ito ay nung mas bata pa si Fred. Oo, sigurado. Dito, mukhang mga 50 taong gulang siya. Maligayang araw ng mga ama. Oo, may maganda at plastic na kotse sa labas na ipapakita namin sa dulo ng video. Pero? O pakibasta naman ang plaka. Oo, gusto ko yan. Wow. Gusto ko itong buksan, may buo pang liham dito. Diyos ko! Maligayang araw ng mga ama, ito ay mula pa noong 2015. Si Greg, apo niya ang nagpadala nito sa kanya. Maligayang araw ng mga ama. Lagi kong iingatan ang alaala ng mga linggo nating magkasama sa car show at panonood ng horror movies at lahat ng TV show na nire-record mo sa loob ng linggo. Masaya ang pagbisita namin sa museo, pagsakay ng motorsiklo, paglalaro ng paintball at paggawa ng kalokohan gamit ang paputok. Ikaw ang pinakamagaling. Palagi tayong natatawa tuwing naalala ang biyahe natin sa Fright Fest sa Six Flags, New England. Nung sumilip ka sa bintana at napasigaw ka ng todo, mahal kita tatay. Greg! Tol, ang ganda nito. Ang ganda nun. Lalo na ngayong araw ng mga ama. Oo, pinapaalala nito ang kahalagahan ng pamilya. Oo. Ibalik na natin ito. Greg, napakahanga ang iyong ama. Malaki ang respeto ko sa taong ito. Naglingkod siya sa bansa, laging nariyan para sa pamilya niya at nag-alaga sa mga apo. Danny, tinamaan talaga ako doon. Ang bigat, ang ganda. Bakit may kahon sa sahig? Ay hindi, may drawer pala. Puno yon ng mga pako. Mahilig din sigurong gumawa siya, kaya posibleng siya rin ang gumawa nito. Nandito pa rin ang lahat. Ito ang lumang kahon na puno ng mga pako at lahat ng kailangan niya para ayusin ang bahay. Narito ang mga remote. Oh, nakita mo na bang pasukan? Hindi pa. Makikita mo ang buong puno dito. Pero yung jacket at lahat, oh may pantalon niya pa riyan. Nasa ibaba pa rin ang mga sapatos niya. Ano ang pinaka-interesanteng bahagi nito? Nakikita mo? Ang computer. Ay, grabe. Ano? Sige. Sa tingin mo, nararamdaman mo ba? Buti na lang, kaya ko pang isaksak. Gumagana pa rin ang kuryente. Oo. Ah. Diyos ko. Talagang gumagana ito. Hindi ko pa ito nakita sa loob ng abandonadong lugar. Ako rin, hindi pa. Hindi ko naisip yon. Ayoko masyadong balikan ang nakaraan niya. Sa tingin ko, hindi ito gagana. Sa tingin ko, hindi ito gagana ng maayos. Kasi Windows 7 ito. Siyempre, gagana ito ng maayos. Hindi ako sigurado. Hindi naman ito masyadong luma para sa akin. Oo, hindi ito luma. Galing tayo sa dekada 90 pero... Gagana ito. Sigurado ako dyan. Kita mo? Andyan na ang may-ari ng account. Maligayang pagdating.
Ay, wow. Nasa loob tayo ng computer niya. Nandito pa rin lahat. Nagbo-boot pa rin pero sandali lang. Oo, medyo mabagal. Windows 7 kasi. Luma ng computer na to. Ito ba ang Toronto? Hindi. Hindi ko alam. Kita mo? Mga larawan? Wala na. Wala nang personal dito ngayon. Pero ang astig na gumagana pa rin ang computer na to. Grabe. Wala akong masabi. Hindi ko pa ito nakita. Oo, itong bahay na to. Siguradong abandonado na ito mga kaibigan. Oo. Oh, tingnan mo ang alikabok sa computer. Kita mo, may alikabok sa lahat ng dako, may sapot ng gagamba sa lahat ng sulok. Hindi tayo nagfi-film sa bahay ng kung sino. Literal na kumpanya ang sinishoot natin. Oo, Makikita mo sa kusina. Sa tingin ko, yung kusina yung makikita mo. Inabandona na. ngayon lang ako nakakita ng ganito. Wala akong masabi. Oo. Ay, grabe. Sige, tara pa tayo. Wow. Nakita mo na ba ito? Ang mga susi. Nandito pa rin lahat ng mga susi. Jesus Kristo, baka pati susi ng kotse niya sa labas. Oo. Baka ito ang susi ng kotse niya. Sobrang grabe nun. Hindi na gumagana ang mga ilaw. Tara na pare, lalo nang nagiging kakaiba ang bahay na to. Gusto ko rin itong sulok na pahingahan dito. May ilaw dito, malaking sofa kung saan ka pwedeng magpahinga at pati na rin ang pantalon niya na nandito pa rin kahit ang tagal na ng panahon. Magandang dekorasyon sa pader. May bulaklak sa buong bahay. Oo. Malamang, mahal niya ang mga yon. Anong meron dito? Maraming susi, maraming bagay. Tiningnan ko lang itong stand at akala ko daan papuntang kusina, pero hindi pala. At ang sombrero niya, syempre, nakasabit pa rin. Winston ang tatak ng sigarilyo niya. Oh. At dito naman, nandito pa rin ang aparador na puno ng lahat ng damit niya. Kakagaling lang sa dry press. Kita mo naman, andyan pa rin lahat ng gamit niya. At dito makikita natin ang ilang bahagi ni DK sa itaas. Alam mo ba kung ano to, tol? Yung kulay. Kahon ito ng bala. Oo. At alam mo ba kung anong tawag dito? Walang bala. Ano? Puno na talaga. Hindi. Maikling bala para sa target. Lahat ng bala. Winchester Long Rifle. Sa tingin mo, may baril pa sa loob. Maaring meron. Maaring meron talaga. See? Kahon ng hukbo. Oh, nandito pa rin lahat, bro. Gusto ko rin ng plansa. Nandito lang sa sahig. Medyo luma na ito, masasabi ko. Yeah. Oo, tinitingnan ko kung may baril dito. Wala akong nakikita. Nandito pa rin ang kanyang salamin. Lahat ng gamit niya nandito pa rin. In here. Jesus Kristo, lahat ay naiwan dito. Oo, at isa rin siyang taong naniniwala sa swerte dahil inilagay niya ng tama ang kuko ng kabayo. Oh, may dalawa pa dito. May mas marami pa sa taas? Oo, mga gintong piraso. At si Trump. Mahilig din ako sa vacuum engineer. Malamang ay meron na siya nito buong buhay niya. Ang mga makinang ito, hindi sila namamatay. Tumatagal sila magpakailanman at magpakailanman at magpakailanman. Sige, bago tayo pumasok sa kwartong iyon at sa basement, punta muna tayo sa kusina at tingnan natin yon. Ayos ba? Tapos, napunta tayo sa kusina ng bahay, bro. Pinag-uusapan lang natin na walang dining space sa bahay. Pero dalawa pala, yung breakfast area at sa tingin ko, yung dinner area o baliktad. Hindi naman talaga mahalaga, pero mula sa kusina, makikita mo yon. Sigurado may pagkabulok ng lugar na ito, iniwan na talaga. Tingnan mo sa taas, bumabagsak na ang buong kisame, nabubuo na ang moisture at nagsisimula na talagang mabulok ang lugar na ito. Bro, puno na puno ito. Oo. Hindi ko na nga alam kung saan ako magsisimulang maghanap sa lugar na ito. Oh, look over here. Huy, tingnan mo dito. May naiwan pang mga bala at
Oh, $1 na halos sira na. Dito sa pagkainan, sabay-sabay kumakain dati sina Ginoong Fred, ang kanyang anak at asawa. Nakita mo na ba to dati? Alam mo ba kung ano to? Oo, para hawakan ng papel. Pero hindi toilet paper, kundi kitchen paper lang. Oh, pero gawa ito sa marmol. Ay, grabe. Sige, ngayon curious na ako. Anong tsansa na gumagana pa ang ref? 0. Ay nako, hindi. No, no. Yon, mukhang nakakadiri. Sting. Ngayon, nandito na tayo sa kusina mismo. Literal na lahat ay iniwan dito. Pati na ang kape. Nandito pa rin ang mga tasa ng kape para sa umaga. Grabe, huminto ang oras sa 3:00 ng hapon o ng gabi. Hindi ako sigurado, pero literal na ganito ito naiwan. Nandito pa lahat ng kutsilyo, sa tingin ko pati lahat ng baso at tasa. Oo, nakikita ko. Oo, dito rin. Lahat ng bagay ay nandyan pa rin. Pati yung mga pinggan naiwan pa rin sa lababo. Naku, mag-ingat tayo, may mga gamit kung saan-saan. Ang daming appliances. Alam mo ba kung para saan to ginagamit? Parang oven ba to? Hindi ko alam. Oo. Mayan ko lang ito nakita. Wow! Astig ng oven na to. Yung pagbukas ng mga pinto, pati yung display sa taas at mga pihitan. Talagang Amerikano. Masasabi ko, talagang Amerikano. Oo, sige. Mag-focus naman tayo sa kabilang side na yon. May gusto akong ipakita sa iyo dito. Ang petsa sa kalendaryo, taong 2018, buwan ng Agosto, iniwan na ang lugar na ito. Nandyan pa ang ratyo at mga gamit. Talagang mahilig siya sa musika, pelikula, mahal niya ang lahat ng may kinalaman sa sining. Oh, tingnan mo dito sa taas. Hindi ko napansin, mas marami pang pagkasira dito sa itaas. Gaya ng bintana. Makikikita mo agad ang loob ng bahay. Oo, parang itong bahagi ng bahay ay idinagdag lang pagkatapos. Oo, mukhang ganun nga. Oo. Nandito pa rin ang kabinet. Ay bro, isa ito sa mga secretary desk. Wow, nabubuksan. Dito ka dagawa ng mga papeles mo. Palagi kong pinag-uusapan to. Sobrang gusto ko talaga ang mga ganitong klase ng furniture. Sobrang gusto ko talaga ito. Oo. At pagkatapos, itong kainan na ito. Para kay Ginoong Fred, pati ang kanyang jacket nandiyan pa rin sa pader. Sige, oras nang dumaan dito dahil ipapakita rin namin ang basement. Dati, ito ang connection ng banyo niya papuntang basement, kaya ito ang banyo niya sa ibaba. Pero walang shower dito, meron lang toilet at lababo. Sige, pasok tayo doon, tuklasin natin ang basement na ito, may ilang bagay dito sa taas. Nakikita ko pa rin ang kanyang mga sapatos na nakalagay doon. Sige, pwede tayong pumasok dito kasi napakakitid ng espasyo para daanan. Mas madalas may basement ang mga bahay sa hilaga ng Estados Unidos kaysa sa timog. Sa tingin ko may kinalaman ito sa panahon pero hindi ako siguradong sigurado. Marami storage dito, makikita mo naman. Itong aircon, sa tingin ko aircon o ventilador ito ay gumagana pa rin. Sobrang dumi na nito pero gumagana pa rin dahil makikita mong kumikislap pa rin ang ilaw. Hindi ko ito bubuksan, masyadong maingay pero nakakatuwa talaga. O tingnan mo, nandito pa rin ang mga bola ng bilyar pati lahat ng gamit at kagamitan niya. Wala masyadong mga bagay na nakakatuwa dito pero masarap pa ring mag-ikot. Ito ay parang isang imbakan ulit. Talagang mahilig din siya sa bilyar. Ang daming bola ng bilyar. Lahat ng mga kahon na nakikita natin dito ay puno ng puting bola ng bilyar. Oo, dito sa itaas mas marami pa. More?
Nakakatuwang malaman yan, gustong-gusto ng lahat ang impormasyong yan. Marami ring mga tako na naiwan dito. Baka noong linggo lumabas siya kasama ang mga kaibigan niya sa bar at naglaro ng bilyar. Yan. Sige, balik tayo sa itaas. Ngayon, oras na para umakyat at makita sina Fred at ang kanyang pamilya sa pinakapribadong bahagi ng bahay na kakaunti lang ang pwedeng makapasok. Bro, gustong gusto ko kapag umaakyat ako dito kasi may parang pulang kislap na tumatama sa mukha ko. Dahil ito sa kurtinang nakasabit sa hagdanan. Kailangan kong sabihin, parang bahay aliwan to. Oo, yung bintana, oh. Tama, pero nakakatuwang makita. Ang ganda, nagbibigay ng magandang dating sa bahay at gustong-gusto ko rin dito sa itaas. Maganda ang pagkakagawa sa lahat ng bahagi. Napaka-komportable. Oo, tingnan mo ito. Mayroon pang mga palamuti sa mga pader na paru-paro, bulaklak at mga dahon. Siguradong mahal ng taong ito ang kalikasan, oo. Sigurado yan. Walang kuryente. Walang kuryente sa itaas. Walang kuryente sa itaas. Baka ito? Hindi. Wow! Tingnan mo ang matingkad na kulay ng banya na ito. Wow. Yan ba? Sorry ulit, colorblind kasi ako. Dilaw ba yan? Oo, dilaw yan, oo. Ang ganda. Sira ang kubeta. Oo. Mukhang sira ang kubeta. At sa kaliwa nito, naroon ang mismong ilalim. Sige, punta tayo sa unang kwarto dito. Nag-usap kami ni Danny pero tingin ko master bedroom ito, kwarto ni Freddy. Oo, sigurado. Yung isa mukhang mas pambatang kwarto. Oo, sa tingin ko kwarto talaga ito ni Fred. Kasi nandito pa ang dati niyang uniforme sa army, makikita mo pa ang apelyido niya dito. Ang Dan ay isa rin sa mga apelyido niya. Meron ding spiker dito. Oo, malamang palayaw nyo yan sa army. Nagbibigay sila ng mga palayaw. Wala akong alam tungkol sa army, pero militar ng US. Wow! Isang veteranong Amerikano at mukhang ito ang formal niyang uniforme sa army. Oo, tingnan mo yung mga butones dyan. United States of America. Wow! Ang ganda niyan. Maganda rin ang dekorasyon sa buong kwarto na ito. Muli, bumabalik ang kalikasan. Magaganda ang mga porsela ng estatwa rito. Danny, in love ako sa bahay na to. Oo, hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Gumagana pa ang kuryente, gumagana pa ang laptop, lahat gumagana pa rin. Oo. At ang bahay ay parang napaka-comfortable rin. Hindi tulad ng... Oo, talaga? Oo, iba talaga. Iba ang atmosfera nito. Sa tingin ko, dahil nasa pader lahat ng dekorasyon, nagiging mainit ang pakiramdam. Oo, ganun nga. Gagana pa rin ba ito? Hindi na yan gumagana. At dito naman sa gilid na ito, may maganda tayong patungan. Isang magandang drawer na may mga magagandang palamute sa ibabaw. Simpler Times, librong para sa akin ito. Gusto ko talaga ang Simpler Times ng 2017. Mga katawan, tahanan, kasalukuyan. Nagtanong lang ako, anong laman yan? Ah, kalendaryo pala. Ipinapakita nito ang panahong puro magsasaka pa ang mga tao. Tingnan mo kung gaano kaganda ang itsura nito. Oo, talaga? Jerry, inilagay ko na ang lahat at maswerte ako na gumagana pa rin ito ngayon. Para sa akin, mga saksakan ng gumagana. Ah, posible nga yan kasi wala ni isang ilaw ang gumagana ngayon. Tingnan mo ito. Oo, sa tingin ko anak nyo yun. Oo, sige. Oo, sigurado. Madalas na namin siyang makita sa loob ng bahay na bumabalik. Larawan ito mula sa loob ng sasakyan niya at may malaking tambak ng pera ron. Nakikita mo yon?
Oo? Siguro mga 10,000 yon o mas mataas pa. Baka lumabas siya para bumili ng klasikong kotse. At kailangan niyang dalhin lahat ng perang ito kasama niya. Oo, yung kotse sa labas. Siguro. Sino nga ba ang nakakaalam? Lahat ng damit niya ay maayos pa ring nakatiklop at naiwan dito. Tingnan mo, parang ako, bumibili siya ng 10 magkakaparehong damit, ganun din ako. Wala akong pakialam, 10 pareho lang binibili ko. Nandito pa rin pati telebisyon niya. Ano yon? Bubuksan mo ba ito? Power. Mukhang di na ito gumagana. Pero naka-on ng birding button. Saan mo nakikita ang berdeng pindutan? Katabi ng pawe. Nakikita mo ba? Dilaw na pindutan yan. Yan ang tinutukoy ko. Berde ito. Sige, pero hindi na ito gumagana sa kasama ang palad. Kita mo? Gumagana ito kanina. Teka. Nakikita ko ang pulang ilaw. Nakikita mo ba ang pulang ilaw na naka-on ngayon? Pero hindi ito gumagana. Sige, sayang naman yon. Tanggalin na lang natin sa kuryente. Grabe, sobrang grabe. Pareho lang itong cabinet sa nasa ibaba. Talaga? Oo. Magkakapareho lahat. Yung aparador sa ibaba, hindi. Yung isang cabinet. Grabe. Lahat ng natira. Bakit naiwan ang lahat ng ganito? Talagang grabe. Laging namamangha ako sa bahay na ito. At pati na rin dito sa loob. Oh. Ang astig naman na makita yon. Ang sombrero niya sa hukbong katiyan ng US. Naiwan din sa loob ng bahay. Jesu Kristo. Sige, punta tayo sa kabila ngayon. Sige. Danny. Oh, ang PlayStation. PS3. Iyan ang PlayStation sa ibaba. Eksakto. May Netflix. Kita mo, hindi pa gaanong katagal na napabayaan ang bahay na ito. Oo. Nakakabaliw makita. Nandito pa rin lahat ng damit na ito. Mas marami pang damit dito. Punong-puno talaga. Itong bahay na to. Ito ba ay parang munting tambayan sa itaas? Siguro magandang dekorasyon ito. Oo. Sa tingin ko, parang ganon niya. Mas marami pa kaming litrato ng batang lalaki sa tingin ko nung mas bata pa siya. Narito ang mga litrato noon. Ngayon, may batang katabi rito. Mukha siyang bata pero luma na ang litratong ito. Sobrang luma na, oh. Oo. Pasensya na, ngayon ko lang binuksan. Tama ang hinala ko. Nandito lahat ng mga linen, pati mga tuwalya. Iyan ang gamit ng kabinet na ito. Sige. May isa pa tayong kabinet dito. Siguro ito yung kay Agnes Drift. Oo. Kaya nahirapan ako maghanap ng tamang salita. Gusto ko talaga itong umiikot na panghanap ng numero. Parang ganito sila. Kailangan ko ng U. Pupunta ka sa U at makikita mo agad yung hinahanap mo. Ito ang kumpanya ng towing. May maling nagpark sa tapat ng bahay mo? Nandito pa lahat ng mga papeles niya. Titingnan ko ang isa sa mga ito. Pang-administratibo lang ito. Puro accounting at ganon. Mga cheque niya sa bangko to. Grabe. Oo, pwede mo. Ano yan? Oscar? Pinakamagaling na tatay. Diyos ka? Grabe naman yan. Ang bahay na ito, napakamapagmahal ang amang ito. Tiyak na tiyak. At siguradong mahal na mahal siya ng bata. Siguradong sigurado. Hindi na ito mabuksan. Oo, mali ito. Tingnan mo itong lalagyan ng ilaw dito. Oo. May maliit siyang kawit, wow. Bubukas ito para ipakita ang ilang maliliit na palamuti. May porselanang estatwa sa loob. Ang ganda. Talagang maganda. Ngayon, nandito naman tayo sa kabila. Danny, hindi mo ba naisip na piloto siya ng eroplano sa US Army? May nakita na naman tayong eroplano. Malamang, go. Oo.
Maraming artipakto ng eroplano sa bahay na ito. Bata pa siya dito. Siguro ito yung cool niyang picture. Oh, magkamukha talaga sila. Oh, Pareho talaga sila. Sila rin yung mga batang yon. oo, anak niya talaga yun, sigurado. At magkamukha sila. Magkamukha sila ni Fred, oh. Oo, yun ang sinasabi mo. Pasensya na, hindi kita naintindihan. Oo. Tama, magkamukha talaga sila ni Fred. Marami pang damit dito. Pupunta ako para tingnan doon. Pang Pasko lang na dekorasyon. Oo. Maraming dekorasyong pang Pasko ang naiwan sa kahon na ito. Dandang bulang pang Pasko ang natira dito. Ang ganda. Ngayon, may isa pa tayong huling kwarto dito. Sir, malaking karangalan kung ikaw ang mauuna at ipapakita sa lahat ang huling kwarto na ito. Sa totoo lang, tingin ko, hindi ito ang kanyang kwarto. At ito ang kwarto ng mga bata. Oo. Yun din ang sinasabi namin. Oo. Maganda rin ang dekorasyon dito. Sobrang gusto ko ito. Itong gold-plated na salamin. Ang ganda nito. Ang sarap tingnan. Gustong gusto ko ang mga nakakaintrigang liko at kurba nito. Oo. Mga dahon sa pader. Susubukan ko lang ito. Oh. See? Talagang nakakabaliw. Di ko pa to nakita dati, bro. Itong bahay na to, Itong bahay na to ay parang walang katapusan. May ilang magagandang bagay dyan sa pader. Gusto ko yung stand sa baba, yun ang tinutukoy ko. Tingnan mo, antigong stand ito na gawa sa tanso. Magandang pagkakadisenyo. At pati na rin ang kama mismo. Nakaayos pa rin ang kama, nakalagay pa ang mga unan. At ito ay mga VHS tape, tama ba? Oo. Kaya malamang naglalaman ang mga ito ng mga alaala mula sa kanya. Pelikula lang ito na nirecord niya sa TV. Ang Honeymooner, Volume 2. Wow. At marami pang iba dito sa kanto na to. Mga pelikula lahat ito. Mahilig talaga si Ginong Freddy sa pelikula. Napaka-antigo ng mga ito. Tinago niya lahat sa kwarto niya. Nandito pa rin ang alarm clock niya. Wow, may maleta pa siya para sa paglalakbay niya sa buong mundo. Lahat ng mga damit. Nandito pa rin ang mga ito. Siyempre. US Army. Baka sumali rin sa hukbo ang mga anak niya. Oo. Siguro. Posible nga yon. Hindi ko ipagpapalagay yon, pero maaring ganun nga. Danny, oras na para lumabas. May sorpresa ako sa labas para sa inyong lahat na tiyak magugustuhan ninyo. Tahimik tayong umalis sa bahay na ito. May mga kapitbahay, kaya kailangan nating mag-ingat. Bro! Lumabas ka at isara ang pinto. Ako na ang magsasara ng pinto. Tingnan mo, ang ganda dito sa likod bahay. Dati kay Fred ang sasakyan na ito. At napakabihira ng sasakyan na ito. Ang halaga nito, mga $100,000. Kung ang Buick na ito ay nasa perpektong kondisyon pa, makikita mo ngayon na nasisira na ito. Nagkakabali-bali na. Nagbabalat ng pintura dahil sa araw. Tunay na araw yan. Kamangha-mangha ang sasakyan na ito. Talagang maganda. Sigurado akong gustong-gusto ni Fred imaneho ang halimaw na to. May boost gauge pa ito. Kita mo yan? Para sa akin, hindi mo makikita yan sa camera. Bukas pa ba ito? Halos hindi mo makita. May boost gauge dyan. At para lang yon sa mga sobrang high performance na kotse. Talagang napakagandang sasakyan. Nandyan pa rin ang mga plaka ng sasakyan sa halimaw na to. Gusto ko talagang marinig paano ito umandar. Yeah, You know the sound?
Danny, alam kong mahilig ka sa American muscle car. Oo. Malamang magugustuhan mo rin ito. Oo, Ang ganda talaga nito, tingnan mo. Ang mga rim, wow. wow. Talaga? Ito ba ay medium na logo? Hindi gaano, pero siguradong logo ito ng karera. Sigurado. Wow. Hindi ko lang alam kung bakit hindi niya ito ipinarada sa garahe dahil sana ay perpekto pa rin ang kondisyon nito ngayon. At ngayon, wala nang kuwenta ito. Dito, masisilip natin ang labas ng bahay. Kamangha-manghang lugar. Ganap na gawa sa kahoy ang buong bahay, pati na ang mga haligi at lahat ng bahagi nito. Tingnan mo kung merong anuman sa garahe. Puno nga pero puro kalat lang. Oo, kaya hindi niya ito pinarada. Nandito pa rin sa labas ang Weber Barbecue. Handa pa rin para sa masarap na salusalo kasama ang pamilya, kaibigan at mahal na anak. Bro, tapusin na natin. Punta tayo sa harap ng bahay para makita ng lahat ang ganda niyan. Tingnan mo ito. Gusto ko talaga ang American style at disenyo nito. Oo, yung porch. Oh! Karaniwan talagang may porch ang mga bahay sa Amerika. Dito makikita ang harap ng bahay. Isa ito sa pinakamagagandang pag-explore namin sa Estados Unidos. Talagang nagustuhan ko ito. Oo, ako rin. Nagustuhan ko lahat na nakita doon. Para sa akin, espesyal talaga ang bahay na yun. Oo naman. Fred, gusto kitang pasalamatan sa buhay mo. Isa kang dakilang tao at dakilang ama. At malamang ay naging mabuting asawa ka rin nung buhay pa ang asawa mo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video natin ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel kung bago kayo rito, at mag-iwan din ng magandang komento sa ibaba. May link sa description ng Patreon, doon ninyo ako pwedeng suportahan para makapaglibot sa buong mundo at makapag-video ng mga ganitong lugar dahil kailangang maidokumento ang mga ito bago sila tuluyang masira. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isa na namang epic na pag-explore. Paalam, mahal ko kayo!